Eto, sumagot na yung hambog na Erwin Tulfo dito sa final ni Toto Kausing na disqualification case sa kanya. Tingnan nyo kung gaano kabastos itong taong to. Siguro nakarating na rin naman sa inyo yung information at actually meron kayong statement kanina na meron kayong kinakaharap na second disqualification petition. Ano pong say ninyo? No, actually, wala pa ho ako natatanggap. Pero may mga napagsabi na ho sa akin, a certain Mr. Kusing ba yun? Tingnan nyo. Certain Mr. Kusing. Kusing daw Kusing. Itatama ito ng reporter mamaya. Tingnan natin. Pangalan ho nun, wala ho akong information pa. I was just informed na merong araw po galing kay Mr. Kusing. Again, Kusing. Gagi. Opo, bali kahapon daw pala, Congressman, na i-file yung disqualification petition from a certain Toto Kausing. Kinorek. A certain Toto Kausing. Hindi Kusing. No ba yan? Kusing daw. Hambog talaga eh. Siya po isang dating abogado na ang kinukwestiyon po niya ay una, yun daw inyong conviction ng 4 libel cases. Ikalawa, yung pong inyong issue ng citizenship. Anong sagot po niyo? Tumatawa lang. Bakit? Alam mo ba na papanigang ka ng COMELEC, Erwin Tulfo? Pakinggan natin ang sagot. Una po, hindi na po abogado yun. Correction, sir. Bobo. Sinabi niya na dating abogado. May problema ka din sa sa listening skills mo eh. Yan ang mahirap sa inyong mga tulpok kayo eh. Gusto nyo, daldal lang ng daldal na hindi naman nakikinig. Gusto nyo kasi kayo lang yung bida. Hinayupak ka. Yan yung language niya. Para matikman din niya kung paano mapagsalitahan ng hinayupak. Kasi magaling maghinayupak to eh. Dating abogado. Nyo. Kinorek ng reporter. Yun nga po, dating abogado. Tignan nyo, pipili pa rin niya. Disbar na po yan, sir. Opo, yun nga po sabi ko, dating abogado. Yun nga talaga naman ang sabi niya, dating abogado. Ano ngayon kung na-disbar na yun? Nag-file sa'yo ng DQ. Kapag ka ba disbarred na yung isang abogado, may question pa ba yun? Tinitignan ba yun sa petisyon kung disbarred o hindi? Nang maliit pa, Parang kinutya pa Bugok talaga to Opo. Pangalawa, nasagot na ho yan yung question po ng libel cases. Kasi ang libel ho tumatagal lamang po ng 4 years. 4 years ba? Huling pagkakatanda ko, 5 years Pagkikorek nga ako kung tama itong si Erwin Tulfo dito na 4 years daw. Parang 5 years Parang mawala ng visa yung para hindi na maging question yung libel cases ng isang tumatakbong politiko. Pagkikorek ako guys, please. Ang conviction, sobra-sobra na ho yun. 2015 pa yun, 2024 na tayo ngayon. Bali, 9 years na ho yan, 25, actually 10 years. Not effective, medyo kulang po sa review si Attorney Kusing o Mr. Kusing. Sige, Mr. Kusing. Medyo kulang po sa review. Yun po yun. Tapos, citizenship po. Pakinggan nyo to, citizenship daw. Nasagot na rin ho yan, di ba? Nasagot mo na ba? Meron na bang linaw? Wala. Nagdrama ka lang sa show mo. Sinabi mo lang dun na, walang akong in-scam na mga Pilipino. Hindi ho kasalanan ang magtrabaho para sa pamilya. Nagsakripisyo po ako doon. Bobo. Yun yung sagot mo? Naloko po kasi ako. Tanga. Naloko. Hindi daw niya alam na yung nagbigay sa kanya ng birth certificate
Kalukuhan daw yun. Bobo. Ilang beses kang nag-renew ng passport mo. Tapos ganyan yung, ganyan yung palusot mo. Asa lang naipaliwanag dyan? Nagdrama ka lang eh. Nayupa ka. Naipost pa ho dati yan sa social media. Naipos sa social media. Kumalat nga, nag-viral. Ang sagot mo, drama. Tugok. At nag-trending pa nga ho yan. Anyway, medyo huli ho siya sa balita, sir. Pero Hindi siya huli sa balita kasi hindi pa yan nasagot. Wala pang sagot yan. So ngayon dito, lalabas kung talagang Pilipino ka ba o hindi. Kung hindi lililiman ito hanggang mapisa ni Garcia. Baka igaya na naman ito sa kapatid mo na nililiman. Nililiman ni Garcia ng Comelec. Bobo talaga to. pero para sa mga hindi But anyway, hindi Opo. ko na ho sasagutin yan kasi nasa abogado ko na ho yan. Yung Kanina ka pa sagot ng sagot. Tapos, ngayon sasabihin mo, hindi mo na sasagutin. Nagpa-interview ka pa dyan. abogado ko na ho sasagot lahat yan sa Comelec. Paano ho nakakaapekto itong ganitong klase ng mga disqualification petition? Ito'y pangalawa na. Una, yung issue ng ibinabato po sa inyo na umani pagiging miyembro ninyo ng political dynasty. Paano nakakaapekto sa inyong kampanya, Congressman? Hindi naman po. Actually nga ho, matalino na ho yung mga tao eh. Kasi Oo, matalino na yung mga tao. Marami na ang namulat ng kabugukan ninyong mga tulfo. actually, kung titignan ho ninyo yung sa konstitusyon, ang sinasabi ho as prescribed by law, Oh, unfortunate. Sabi nga doon, no political dynasties. Pero as prescribed by law, oh. wala pa naman pong law tayo nagagawa. So, Bakit hindi kayo gumawa ng batas kaya? Nasa konstitusyon pa lang, kailangan na lang pala, sinasabi mo, batas na lang eh. Ba't hindi kaya kayo gumawa ng batas? Gumawa ka ikaw kaya ang magsulong ng batas? Gagawin mo kaya? wala rin ho. Di ho ba? Ba't ikaw ba yung magdedesisyon? Ikaw ba ang Comelec? Kagi pag ito, naku, inupuan na naman ni Garcia. Alam na. Opo. Kaya nga yung kapatid niya, si Senator Rapi Tulfo, ang bait-bait sa Comelec. Meron pang hearing yan na, diniscuss niya yung, ganito dapat magkaroon na kayo ng sarili nyong building, ganito leche. Pasip-sip sa Comelec. Yun hong unang petisyon ng disqualification, may natanggap na ho ba kayong sulat mula sa Comelec? Tinasagot na po ng abogado ho natin yan. Nandiyan na ho. Ito ho. Alos pareho lang rin ho. Iba-iba lang ho yung mga pero kasi ang bottom line lang naman ho dyan na Sir Johnson, hindi ho tayo makakaupong congressman kung may mga kaso ho tayo, hindi makakalusot. Bobo! Nakaupo ka na eh. Pinaupo ka na eh. Isiningit ka eh. Ginawan ng paraan eh. Pinag-resign nyo nga yung isang nominee eh. Nag-resign siya dahil sa mga hindi, dahil sa iba't ibang dahilan. Bobo, lintik. Gagaguhin nyo pa yung mga Pilipino. Sa Comelec ho yan. Opo. Ibig lang akong sabihin kasi na-file na ho dati yan eh. Final na ho yan dati. Dahil may mga kumontra para umupo tayo as congressman ng AXIS, nakaupo na ho tayo, na-resolve na ho kasi yan. Nakaupo. Ibang kaso naman ito. Kasi tumatakbo kang senador. At question kaya yung citizenship mo doon? Dininig kaya ng maayos yun? Opo, siguro, bagamat alam po ng mga tagapakinig natin, alam nating pare-pareho, ano bang nakikita nyong dahilan? Bakit ho ganung halos sunod-sunod? Actually, dalawa lang naman. Actually, sir, kulang pa ho yan. Yabang, kulang pa daw. Paulanan nyo kaya ng DQ to. Yabang
Speak po natin, Madam. Ba't talagang kumpiyansa siya sa ano nyo, sa mga DQ cases, no? Ba't kaya? Yan hanggang sa election day po yan. Yun nga ho siguro dahil nangunguna ho tayo ngayon sa mga surveys which Ayan na naman yung survey na yan. Ayan na naman yung survey na yan. Hindi nga nagre-reflect sa ano mo. Tingnan nga natin to. Sa ano? Pogi! Ang pogi ni Tol! Ang kakampi ng mga inaapi. Hindi ka nagre-reflect dito. 7 million followers, ha? Tingnan nyo. Kain-kain ng video. Inang niyang B-shake. Bakit ganito? Erwin Tulfo Limited who can comment on this post. Bakit limited to, Erwin Tulfo? Transparency. Bakit? Hindi mo kinakaya yung katotohanan na maraming batikos sa'yo dito sa Facebook page mo? Facebook account ba to? Facebook page? Ba't mo hinahide? Para hindi mabasa ng ibang mga tulponatics na baka magbago pa ang isip? Bakit? Tignan nyo, wala talagang mga comments Buwisit. Pero meron akong nakita dito na isang video. Tignan natin, ha. May comment yun Yung ano yata yun Yung campaign ads. Kasama si ano Kasama si tag dito. Si Abalos. Ito. May comments. Tignan natin. Post natin to. Abalos yaks. Bakit po kayo tahimik sa mga nangyayari sa bayan natin? Nasaan ang sinasabi nyo na para kayo sa bayan? Check nga natin tong account nito. Legit. Ba? Yan. Legit account. Tingnan natin yung Tingnan natin yung mga nag-reply dito. Kasi binakbakan to Alam na dati galit na galit sa mga dating galit na galit sa korupsyon sa opisyal ng gobyerno mga politiko, ngayon tahimik na. Kagaya ka rin ng ibang politiko, kagaya ka rin ng kuya mo, kuya niya ba si ng kapatid mo na lang, si Rapi Tulfo. Ngayon administrasyon, nagtatabaan na may kasabihan nga na mas makapal, mas matibay, sakit. Sabi nito, ano ba nangyari? Wala nga kayong napatunayan, ayon kay Fiona, ang ebidensya, tapos isisi nyo sa administrasyon. Ba't napunta dito si Bibi Sara? Tinatawag nilang Fiona si Bibi Sara, ba't napunta dito? Anong connect? Tingnan mo kung gano'ng kabobo itong mga tulponatics na to. Bobobo? Mahirap na paslakan ng mata ng gold Mukhang gold ka daw. Punta ka sa Congress, tignan mo yung tanggapan nila kung gaano kadami tao araw-araw na lumalapit doon. Tanggapan ng Congress? Maraming lumalapit? Ay bobo! Huy! Sa Congress. Isa pa to Congress. Sa House of Representative. Ang Congress, Senado at House of Representatives. Tignan mo talagang makabobo talaga itong mga to Tignan nga natin tong account ng yung mga nagtatanggol 74 friends. Uy! Ano to? Gagi. Pastos! Tignan nyo. Yung likes niya, Tong Eats. Bem! Tong Eats, likes. Buisit. Ikaw sana tuluyan ng manahimik. Carla Reyes daw. Tignan natin. Legit ba ang account na to? Yung mga nagtatanggol sa'yo, one friend, Carla Reyes. Ang profile, Bibi Sara. Ay, nako. Ano ba to? Bakit walang korrupt na politiko? Small time lang ba ang kaya nyo? Ito, di ako naniwala sa'yo.
ipagtanggol mo pag may pera na pambayad sa'yo. Pag eleksyon, ang ingay mo. Los ninyo oy. Inidoro mo diretso. Tapos nagboxing na nakasalamin. Ano yun? Hindi ko gets. Nako po, wag pabodol. Matuto na tayo Pilipino. Love and loyalty must be in our country, not the politicians. Politicians are only under vested interest. Oh. Isa pa ito, ipinapakita ng palabas na ito na kailangan maging para sa lahat ng bagay, lalo na kung ang ipinaglalaban ng katotohanan at wag hayang manaig ang kasamaan. Tingnan natin ng comment niya, ay itong profile. Nakalak. Tayo dito eh. Basta sa akin, iboto ko yung dalawa na yan. Wala kayo pakialam. Oh. Natin. Legit. Legit naman. Okay. Kapag alam natin na mali, na huwag tayong matakot na humingi ng tulong pag may dapat natin bla bla bla. Atin. Check na lang natin, nandito na rin lang tayo eh. 625 friends. Legit naman. Tingin tayo ng yung negative. Wala. Ba't pare-pareho? Yan naman, ang kailangan pagiging tabagtanggol ng karapatan ng maliit at pagiging boses ng mga inaapi. Kaki. Ang ganda ng palabas na to. Talagang, anong palabas? Palabas? 30 seconds? Campaign ads? So, eto yung programang Punta Sintado. Marami ang nanonood sa YouTube. Marami ba? Yung mga nanonood dito, umaasa sa ayuda. Kasi alam nyo ba, dito sa Punto Asintado, reload, Punto Ayudahan Reload ito, namimigay at namumudmud ng pera. Nandyan yung mga viewers ninyo dahil sa ayuda. Dahil sa pera na 2,000. Ayan lucky listeners and lucky viewers. Diba? Anak ng palakang. Punta Sintado. Kagi. Ang daming sharer. Kasi alam nyo ba? Kailangan i-share yata. Hindi nagre-reflect eh. Dito pa lang Erwin Tulfo. Ba't ka nang limited ng comment? Ayaw mong mabasa? Ayaw mong mabatikos ka? Kagi. Tapos number 1 ka sa survey. Bulbul.